I think, okay lang ba yan? Ayan. Tubig siya. Sige. Sige po, I made use of the slide no, ng ating Couples for Christ. Ayan. Pero kung mapapansin ninyo, colorful. No? Wala lang, Gen Z. Gen Z na po. Nagpupumilit mag-Gen Z na. At least, merong mga significance kung bakit natin lalagyan ng color. Parang gano'n din na ating buhay, no? Iba-iba ng kulay para mas makita natin yung emphasis ng ating mga gawa. Kaya ang pag-Couples for Christ ka, meron ka pagiging tatay, may pagiging asawa, pagiging empleyado, pagiging kaibigan, pagiging Kristiyano, and a lot more. So, yung mga roles natin, no, kailangan makikita natin may kanya-kanyang ibang gawa, pero isa lang ang magiging gawin. Ano yun? Patungo sa Diyos na gawa natin. Ano? So ito po yung gawa ng Diyos naman. For God so loved the world that He gave His only Son, that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. So yun yung kanyang misyon. Yun ang kanyang tinalaga sa kanyang anak. No? For that God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world might be saved through Him. Ang purpose is for Him to bring Him back again. No? Ibabalik niya ang anak niya. Ibabalik niya tayo mga anak niya sa kanyang piling. Siguro kung aware kayo yung sa yung sa original grace and original sin. Yung original grace, yun po yung kung saan tayo ay kasama ng Panginoon. Noon pa nga sa isipan niya, nung ginawa na ang paradise kasama si Eva at Adan, no? Lahat ay para sa atin, no? Pero yung naging kilos at isip ni Eva at Adan na nagbigay ng break, no? Na nahati yung ating pagsunod sa Diyos, yun yung naging original sin. So yung original grace and original sin, ha? So huwag natin kakalimutan yun. Kung may original sin, may original grace. At dito tayo tutungo. So for this thing, ito ibabalik na lang natin itong question na ito later. What are the things that you're most grateful for? Sige, mamaya. Okay. God is love, and he who abides in his love, abides in God, and God abides in him. So John 4:16, 1 John 4:16. God is love. So ibig sabihin, itong love na ito has to be experienced, has to be realized, and must be manifested. Ito ba ay abstract? Para sa ating Kristiyano, love is tangible. Tangible po ang love. Kayo po bilang mga couples, ang love ba ay nahahawakan? May mukha ba ang pag-ibig? Sino yung sasabi ang pag-ibig ay may mukha? Taas kamay? Yes. Kay James Joseph, sabi niya meron. Kasi artist yan, nagdo-drawing niya. So, kailangan makita niya. Okay? May mukha. Ang asawa niyo ba ay mukha ng Diyos? Ang asawa niyo ba ay mukha ng Diyos? O mukha ni? Ayan, yun ang question. Would you say that God loves you because you have your partner with you? Yes or no? Yes, dapat yes. Oo, no? Kasi Couples for Christ kayo eh. Yan. So yun yun. So ibig sabihin, tangible siya. It has to be manifested. Tama po? In our level as human beings, it has to be tangible. So, ngayon po, sabi ko kanina, Laetare Sunday ngayon, napakaganda po kasi sakto sa ating module 1 na ito. Ang ating gospel sa Laetare is very composite and explain a lot about God's love. Kaya, Laetare tawag sa kanya. Ang ibig sabihin ng Laetare, celebration, joy, enjoying the grace we receive from God. No? Paano natin masasabihan? Ito, basahin natin. Bear with me ha, kasi yung gospel, nilagyan ko lang siya ng mga colors. At sabi ko sa inyo kung bakit mamaya. Okay? As Jesus passed by, okay, the Lord be with you. And with your spirit. Holy reading from the Gospel of John.
Glory to you, O Lord. As Jesus passed by, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? So nakita ni Jesus at tinuro kay Jesus yung isang mama na bulag. Ibig sabihin ba may kasalanan ba siya? Kasi for the Jews, ang may sakit, ibig sabihin doon may kasalanan ka. Jesus answered, neither he nor his parents sinned. It is so that the works of God might be made visible through him. Nakita niyo po ba sa likod? Medyo violet ang color. So, made visible through him. Ibig sabihin, tangible. Tangible could be sensed by our five senses. Smell, touch, seen, heard. Yung po, yung ibig ko sabihin ng tangible. No? Or visible or manifested. We have to do the works of the one who sent me while it is day. So sinasabi niya yung day, sabihin yun, yung present niya, na kung saan nandun siya sa day. Kasi mamaya babanggitin yung night. Symbolic po yun, yung day and night. Kasi sa atin bilang Easter people, mga Easter people po tayo, ang Easter po ba ay gabi o umaga? Easter Sunday. It's always sunrise. Sunrise palagi yan. Kaya ang binabanggit ni Jesus, the day is here. Dahil siya yung light of the world. Siya yung liwanag, siya yung araw. Yan. Night is coming. Ito na yun. Lahat ng ating mga kinakatakutan, lahat ng ating mga mga balakid sa buhay, ito yung night. As if there's no light. No hope even. When no one can work, okay? Hindi siya nagiging fruitful. While I am in the world, I am the light of the world. When he had said this, he spat on the ground. Tandaan niyo ano yung spat? Dumura. Hindi S-P-O-T. S-P-A-T to. Ano po yun? Dura. Dumura siya sa lupa. And made clay with the saliva. So yung dura rin. So, dumura siya at dinuraan niya. Ibig sabihin mo, spat niya yung clay, yung lupa at ginawa niyang clay. At sa nilagay niya, speared on the clay on his eyes and said to him, go wash in the pool of Siloam, which means sent. So he went and washed and came back able to see. Pagyan natin yung mamaya. His neighbor and those who had seen him earlier as a beggar said, isn't this the one who used to sit and beg? Some said, it is. But others said, no, he just looks like him. He said, I am. So they said to him, how were your eyes opened? He replied, the man called Jesus made clay and anointed my eyes and told me, go to Siloam and wash. So I went there and washed and was able to see. And they said to him, where is he? He said, I don't know. Kasi bukas lang ng mata niya no? They brought the one who was once blind to the Pharisees. Now Jesus had made clay and opened his eyes on the Sabbath. So pagka araw ng Sabbath, walang trabaho. Kaya kinakasuhan nila or they accuse of Jesus doing work on the Sabbath. Para sa kanila, masama yun. So then the Pharisees also asked him how he was able to see. He said to them, he put clay on my eyes and washed, and now I can see. So some of the Pharisees said, this man is not from God because he does not keep the Sabbath. Well, dahil hindi daw siya sumusunod sa batas ng mga Hudyo na kailangan walang trabaho, mas importante yun kaysa sa gumaling siya. This man is not from God, sabi nga nila. So, but others said, how can a sinful man do such signs? Importante yung signs. Kapatid, tangible yan. So, and there was a division among them. So they said to the blind man again, what do you have to say about him since he opened your eyes? He said, he is a prophet. Prophet si Jesus. Now the Jews did not believe that he had been blind and gave his sight until they summoned the parents of the one who had gave his sight. So yung parents. Sa'yo yun. They asked them, is this your son who you say was born blind? How does he now see? His parents answered and said, we know that this is our son and that he was born blind.
We do not know how he sees now, nor do we know who opened his eyes. Ask him, for he is of age. He can speak for himself. His parents said this because they were afraid of the Jews. For the Jews had already agreed that if anyone acknowledged Jesus as a Christ, he would be expelled from the synagogue. Natakot yung parents na baka pag kiniklaim nila na si Jesus yung napagaling, paalisin sila sa synagogue. Sila ay kumbaga sa atin, excommunicate sila. For this reason, his parents said, he is of age. Question him. So tama naman, okay silang lumusod. No? Madiskarte. Okay. So, a second time, they called the man who had been blind and said to him, give God the praise. We know that this man is a sinner. He replied, if he is a sinner, I do not know. One thing I do know is that I was blind and now I see. So they said to him, what did he do to you? How did he open your eyes? He answered them, I told you already, and you did not listen. Ang kulit, no? Ang kulit ng mga Pariseyo talaga. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples too? So binalik ngayon ng blind man sa kanila yung question. Bakit gusto niyo ba maging disipulo niya? That's a question. Kung kayo tatanungin, gusto niyo maging disipulo ni Kristo? Of course. No? Pero hindi, di ba? Sa kanila hindi. They ridiculed him and said, you are that man's disciple. Tinaboy, kumbaga. We are disciples of Moses. Remember, nung time ni Moses, they are hard-headed. Si Moses yung nagbigay ng divorce. Kasi ano nga sila, makukulit. Ang gugulo nila. Disciples sila ni Moses. Ang gugulo nila. Ayun yun. Sa kanilang boses na bibig na ng galing. So we know that God spoke to Moses, but we do not know where this one is from. The man answered and said to them, This is what is so amazing, that you do not know where he is from, yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners, but if one is devout and does his will, he listens to him. So, ganda nito sinabi nito. Ganda nito sinabi nito ng blind man. It is unheard that anyone ever opened the eyes of a person born blind. If this man were not from God, si Jesus, he would not be able to do anything. They answered and said to him, you were born totally in sin and you are trying to teach us? So nainsulto na sila. Kasi isang bulag na walang alam sa scriptures, nagtuturo sa kanila kung ano yung mga dapat alam nila. So, they are questioning, paano nalalaman ang tao ito? Sa palagay niyo, bakit kayo nasasabi nitong blind man, yung mga salitang ito? From Jesus, from the wisdom of Jesus. Okay? They answered and said to him, ayan na, they threw him out. Tinaboy na siya. Kasi by the way he speaks, he is also reflecting he is the disciple of Jesus. Because of his, yun nga, nakapagsalita na siya, parang speaking of in tongues. Yung mga sinasabi niya, nung bulag siya, hindi niya sinasabi yun, kaya nakakita na siya. Mas magaling pa siya sa may eskrima. No? When Jesus heard that they have thrown him out, he found him and said, do you believe in the Son of Man? No, parang, parang ipag-diskusyon na siya sa theologian. No, theologian ang turing ni Jesus sa kanya. No? Yeah. He answered it and said, who is he, sir, that I may believe in him? Jesus said to him, you have seen him, the one speaking with you is he. No? Bakit kaya ganun salita nila? Di niya pa sinabing, I am. Pero sinabi niya, the one speaking with you is he. No? Yung kanyang pagtukoy sa he is the one God. The one God. He said, I do believe, Lord, and he worshiped him. Bakit ito? He worshiped him. After all those theological discussions, what will make you become after that? Do you believe? Will you worship him eventually? And then Jesus said, I came into this world for judgment, so that those who do not see might see, and those who do not see might become blind. So, ibig sabihin ba nito, gumagante si Jesus? Meron ba siyang diskarte na, ayaw mo maniwala sa akin, sige, mabulag ka. Is that it? No. Because Jesus would really rely on your heart. Kung
anong nasa puso mo, that where your treasure is, right? Yung sabi ni Jesus, no? Kung nasaan ang puso mo, nandoon ang iyong kayamanan. Yan. So, kung ang kayamanan na nasa puso mo, bulag ka na. So, yun ang ibig sabihin nito. Yeah? Some of the Pharisees who were with him heard this and said to him, "Surely you are not also blind, are we?" We are not blind. Ito, lumulusot na sila. Kasi nakita nila yung diskusyon ng dalawang theological eh. And Jesus said to them, "If you were blind, you would have no sin. But now you are saying, we see, so your sin remains. You see, but did not declare, we saw, and we believe." Dapat we believe. Eh kaso you see. So, malayo. Ayan, no? No, God's love creates. Ito pong narinig natin, kaya binigyan ko siya ng mga color, mga kapatid, isa-isahin natin. Hindi matagal lang, pero kung makikita nyo, ang ganda. Una, in this passage, as Jesus passed by, neither he nor his parents sinned, is that the works of God might be visible through him. Ito po, yung sinasabi natin, na ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi pwedeng pagdudahan. Bakit? Hanggat mahilinga ka, yan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amen? Dito, maaring ang kanilang deklarasyon, kapag ikaw ay may sakit, may kasalanan ka. Pero sinasabi ni Jesus, neither he or his parents sin. Wala silang kasalanan. Ngayon, alam natin yun. Bakit? Kasi by science, talagang nagkakasakit ang tao. By genes, yung ating pag ang nanay medyo hindi naging careful when she was pregnant, for sure yung baby niya magkakaroon ng effect. Tama po? Hindi ko na alam yan. Nalalaman yan, no? Pero sa puntong ito, alam natin science can explain kung bakit mayroong mga ramdaman. And the works of God might be made visible through Him. So itong kondisyon ng tao, nakikita ng Diyos na siya ay nilalang ko. Pero sa kanyang pagiging nilalang, meron siyang kakulangan. Sa kanyang kakulangan, kailangan may pupuno nito. At yun ay kailangan makita natin. Yun yung sinasabi ko. Paano natin masasabi na mahal tayo ng Diyos sa ating mga kakulangan, sa kabila ng ating kakulangan? Sino ang magpupuno ng ating kakulangan? Ang Diyos? Sa ngayon, sa isang pamilya, sino ang pupuno sa pangangailangan ng pamilya? Yung family members. The family members itself. Kayo. Each and one of you has a role to play to fulfill your roles, to save and to protect and to nourish. Diba? Pag kinasal pa kayo, ano pa sinasabi pagka kinakasal kayo? For better, for worse. For better, for worse. In sickness and in health. Till then, go alone. You know? So, sabi mo talaga, till then, go smart. Pero yun nga kasi, part ng limitation. Pero importante dito is, both of us are visible sign of God. Visible sign of God to be His instrument of dispenser of grace. Okay? Dito, night is coming, while I'm in the world, the light of the world. Ito po yung sign na sinasabi natin. Sa mga rituals na meron tayo, yung sakramento mismo. Yung sakramento natin. Ito po yung sinasabi kong sakramento. When He washed, go wash in the pool of Siloam, ano po ang naiisip ninyong sakramento? Baptism. The sacrament of baptism. Because we were once sinner because of the original sin, and then when the Lord incarnate Himself and baptized in anong ilog? Jordan River. Lahat ng tubig sa Jordan River ay na-bless. Mula sa ulo niya, pababa, hanggang sa ilog Jordan, ilog Mediterranean, ilog Pacifico, ilog Pasig, sa Gripo.
Lahat po ng tubig na yan ay banal. Yes. Do you believe? Do you agree? Totoo yun. Kasi buhay yan eh. Panahon nga ng gera, pag yung kanal, iniinom, di ba po? Pero hindi natin naranasan yun. Meron pa bang survivor dito? Woo! Wala naman, ano? So, ibig sabihin yung tubig ay banal. At ang tubig ay nagpapalinis. Aside from that, nung si Jesus ay bininyagan, tayo ay naging mga magkakapatid sa Ama. Amen? Amen. So this time, nung hinugasan na yung pula, siya ay ibinalik muli sa kanyang binyag. As in, na ay bininyagan. Okay, nakita po ninyo, dito sa Ebanghelyong ito, yung bulag na ito, maaaring nakakita na siya, hindi lang yun sapat. Kailangan merong maramdaman yung bulag na siya ay talaga nakakita at talagang mahal ng Diyos. Kailangan siya rin ay mag-participate. Kailangan niya pumunta doon sa pool ng Siluam at siya ay maghilamos. Yan. So naramdaman niya na siya ay nakakita. Okay? Because he now a new person. Nakita na niya na ang Diyos ay nagmamahal talaga sa kanya. Gumaling na siya. And this is the one who used to sit and beg. Yun yung sabi sa kanya ng neighbor. Is it he the one who sit and beg? That was his past. Yun yung kanyang nakalipas na para sa kanila ay dahil sa kasalanan. That is a way of saying my history, my bad history. I confess that I have my dark past. No? Lahat po tayo ay may mga nakaraan. Yung sinasabi natin salitang nakaraan. And we have to let go of that. Kahit naman sino sa inyo, kapag kayo ay nililigawan, sino ba si Kuya, yung nililigawan kayo ba? Okay, doon. Kay Toban, nung nililigawan mo si Ate Chris, tinitingnan mo ba ang kamalian niya? Tinitingnan mo ba yung kanyang mga baho? Anong tinitingnan mo sa kanya? Yung pagmamahal sa kanya. Yan, yung love mo sa kanya. Paano siya tinitingnan ng pagmamahal? Ano tinitingnan? Tinitingnan mo siya, maganda siya, mapait siya, lahat maganda, di ba? Hindi ka naman bulag. So, parang love is blind, ba sabi nga nila. So, lahat na maganda kay Chris, no? Yun tanggap mo, yun ang gusto mo makita sa kanya. At yung mga pangit, you let go of that. Lahat yun. So, ganun din yun. Yung nakalipas, hindi na yun importante. Maging sino ka man. Ha? Kanta yan, di ba? Ayan. Ngayon, ang maganda dito, he's proud. I am. Ang ganda, no? I am. Parang, pag in-imagine mo yung bulag na yun, di ba ito yung bulag na? Oo, siya yun. Ako yun. Ano na siya, talagang convince ako din siya. Hindi siya namin, ako yun. Hindi eh, parang siya, ako yun. Siya, di ba? Parang galing ng dating eh. Okay. So they said to him, how are your eyes open? He replied, the man called Jesus made clay and anointed my eyes and told me, go to Siloam and wash. So dito, nagko-confess na siya. Ang mahalaga rito mga kapatid, the sacrament of confession is not only confessing what you have committed, breakdowns or ating mga errors, but the sacrament of confession is a sacrament of reconciliation. You have to accept that you have your negative past, but that does not stop you even to go back and to see the light. You have to reach out. Lapit ka sa Kanya. And that's the reason why you're here. We're reaching out to Jesus. Amen? Amen. Kaya yung ating mga kapatid din, nag-reach out din sa inyo. And whatever you do to the least of your brethren, you've done it to me, sabi ni Jesus. Kaya pag nag-reach out tayo sa ating mga brothers and sisters, ng mga couples, we are trying to have our eyes open. And our past is not anymore important. Nung kayo ba ay tinawag dito sa couples, sabi, di ba kayo yung mag-asawa nag-aaway lagi? Di ba kayo may maingay doon sa kabilang kanto? Kayo ba yun? Hindi nila sinasabi yun, di ba? Sabi, sister, brother, love kayo ni Lord. At kayo po ay inibitahan namin. Kasi kami rin po ay tinawag din ni Lord
come and see. Diba po? Come and see. Hindi mo kailangan sabihin, ay, saya dito, kagad dito. Hindi. Come and see. Because your heart would see and feel the tangible manifestation of God's love in our community. So, yung washing is a baptism. Kaya yun po the reason kung bakit po tayo may baptismal font sa ating simbahan. And every time we come inside the church, the house of God, we are reminded we are brothers and sisters. Kaya pag nasa simbahan po tayo, huwag nyo iisipin na, ay, nalate ako, dito na ako sa sulok, hindi na ako mag-participate sa komunyon. Yun po nangyayari, no? Minsan na, ay, hindi ko na kumpleto yung misa, ulit ako dito. Hindi ako magpa-participate. Hanggang sa yung ating mismo puso ay sasanay na compartmentalize na yung ating participation. Hindi na siya active participation. Kundi because of our judgment na, ano ko malate ako why not have a resolve that next time, ako, kailangan agahan ko. At hindi ako dapat malate. Because that is my commitment to my family. Kayo po ba, pag may commitment sa family, nalalate? Sino ang nalalate kapag mayroong outing ng family or may noon ng sine o may celebration? Yan, nalalate. Does it mean you don't love your family? No, of course no. Don't you respect your family? Of course you reflect, you respect. Kaya yun, no? So yung resolve natin na tayo ay magtitika o hindi naman sobrang magbago, but magpupursige na tayo ay maging kaisa. Yun ang importante. Willingness to be aligned. As I've said, reconciliation means realignment. Kaya pag nagre-recollection tayo, o kaya nagre-regret tayo, kaya nagkakaroon tayo ng sinasabi natin dito sa inyong gathering, yung mga module, pag may discussion tayo ng module, ano yung tawag yan? Dito sa ating seminar? Discussion. Monthly ba ito? Monthly? Weekly. Itong weekly na ito is for us to be, again, re-energized. For us to be together again with that member of the family. Hindi lang yung asawa mo, pati mga anak ninyo. Yun po yung bubuuin muli tayo bilang pamilya ng Diyos. Kaya yung baptism is for us to become the family of God. Kaya tawag ni Jesus sa Diyos, the Creator, ay Ama. Siya lang ang propeta na sabi nila sabi nila propeta daw si Jesus narinig nyo kanina, no? Who is he? He's a prophet? Is Jesus. Okay? So, pag sinasabi nila yon, si Jesus, hindi nagbibigay ulit ng kulay sa kanilang buhay. At ito yung experience na yon. Where is he now? He said, I don't know. Kasi nga, kakaroon pa niya ng paningin. So, once the Pharisees, and now Jesus made clay and opened it, kinuwento niya, he put clay in my eyes, and now I washed, and now I can see. So, how can a sinful man do such signs? Ito na. Ito na yung pinagsasabi na, I could see because I have my past, and now I've been liberated. Siya na yung nagsasabi na, ang karanasan ko ay hindi matatawaran. Kaya may mga sharing tayo. Yung mga sharing po natin, huwag kayong matakot mag-share, mga kapatid. Kasi that is a sign that God is working in your life. Mga testimonies po, yung mga patotoo ng ating mga brothers and sisters dito, kailangan natin maninig yun. Kasi bakit? May posibilidad na yung kanilang experience, naging experience nyo rin. Or, yung experience nila na pagtagumpayan nila, or tayo, hindi. At kung mangyari man uli, we can improve. There's a room for improvement. That is the dynamic ng group dynamics. Yun po ang ganda ng ating samahan. Meron po tayong matututunan sa karanasan ng iba. Hindi mo na kailangan maranasan na mamatayan o magkaroon ng experience na masakit. By the merely sharing of your brothers and sisters dito sa ating grupo, doon pa lang may panawagan ng Diyos. He has a message for you. For you
to again go and see. No? Not to go blind, but for you to see. Kaya itong ating discussion ito is remembering the grace of God. No? So, the vision among them, sila ay nagtatalo-talo na. And is he a prophet? Basta sinabi niya, as long as you say about him, he opened my eyes. He said, he's a prophet. Kaya ito po yung sinasabi natin na yung wisdom ay nakuha niya at pinaglaban niya. Ilang beses siyang pinagtatanong. Palagi siya tinukulit eh. Nagkaroon na nga sila ng division eh. Pero dineclare niya, hindi, he is a prophet. That is a sacrament of confirmation. Yung kumpil, ipaglalaban mo ang iyong pananampalataya. Naniniwala ka na si Jesus ay propeta? So, yes, fight for it. Kung kayo naniniwala na Diyos ay sentro ng buhay ninyo sa pamilya, go and celebrate it. Join and share it with others. Huwag lang sarilinin. Huwag natin sarilinin yung biyaya ng Diyos. I-share po natin. By the way we share it, the more we become blessed. Amen po? Naniniwala kayo doon? The more you give, the more you have friends. And the more friends you have, the more people would give back it to you. The more you receive. Tama po? Ako naniniwala ako dyan. So, siguro iba sa inyo, no? Hindi man ako married, but nung ako po ay namatayan ng nanay, this January lang, ang mga kaibigan, hindi ko na kailangan sabihan, sila na mismo kukusa na tumulong. At ang bill namin almost 800,000. Iba siguro, mga millions, ano? Pero may mga lumalapit, uy, kilala ko ito, love ka dito, tutulungan ka. Hindi ko hiningi, pero binigay. And doon na-clear. So sabi ko, Lord, am I supposed to do this kung ako lang, pero hindi ko kakayanin yon. Kayo, Lord, ang nagbibigay. Praise you, Lord. Pari ako misyonero pa. Wala naman akong pera. Pero saan ako kukuha? Through friends. Because once you give yourself, God will recognize that and sanctify you in doing so. Naniniwala po tayo dyan? Kaya itong ginagawa ninyong ministry, mga kapatid, you're not doing this for investment in business, ha? No? This is for you to grow and to experience the love of God growing in us. The more we become lovable, the more we become loving even. So kahit na may mga may mga failures, hindi naman tayo perfect, no? May mga kukulang tayo minsan sa ating mga projects o activities, pero hindi importante kung ano yung mali eh. Ang importante yung nagkakaisa tayo at nakaka-inspire tayo. It's the work of the Spirit, not our work. Amen? Amen. It's the work of the Spirit. This time, ang nag-work dito sa bulag ay hindi mismo yung bulag, kundi ang banal na Espiritu ang nagsasabi sa kanya, si Jesus ay propeta. Amen? That's confirmation. Kaya sinasampal ng obispo yung confirm. Ay, nagising ka. Kilala mo si Jesus. Ipaglaban mo siya. Kaya yung sakramento natin, importante yan. Ang dami nang nagdano sa kanya, pero naniwala, propeta siya. By that time, pag sinabi mo propeta si Jesus, tiwalag ka na. Pero hindi siya natakot. Sinabi niya, propeta si Jesus. O di, wala naman sinasabi, tiwalag ka na. Pero yung nanay at tatay niya, takot. Sabi nila, baka mamaya, tiwalag kami. Pero siya hindi. Talagang pinangandaan niya, si Jesus ang nagpagaling sa kanya. And then, we know that the son of yours, he was blind and do not know how he sees now, nor do we know who opened his eyes. Ask him. He's of age, sabi ng parents niya. His parents said this because he's afraid. If anyone acknowledges him as a Christ, ito na yung sinabi natin kanina. Takot sila. Ayan. So we know that this man is a sinner. If he's a sinner, I do not know. One thing I know is that I was blind, now I see. So, what did you do? What did you do to you? Did you open your eyes? I told you already, but you did not listen. Ito na yung kakulitan na kailangan talaga, ikaw na mismo yung magbukas kanila. Ang kulit nyo. Ipaglalaban mo siya. No? Again, ito na yung parang nag-theological discussion na siya, no? Siya kalaban, hindi mo kalaban ba't ang diskusyon niya ay mga pariseo at skriba. Matatalino talaga sa scripture. Pero siya, simpleng beggar na nakakita lang, pero kung makipag-diskusyon, tingnan mo,
Di ba? It's the work of the Spirit. Huh? How did you do that? I told you already. But you did not listen. Ikaw magsasalita ka nun sa pariseo. Matakot ka. Sabihin mo yan ka, obispo. Sabihin mo yan si elder brother ninyo. Brother, ang kulit mo. Sinabi ko na, di ba? Mahal ka ni Lord. Hindi ako mahal ni Lord. Mahal ka ni Lord. Maniwala ka. Ayan, no? So, do you want to become His disciple too? Yan. So, siya na mismo yung nagsabi, kapag ikaw ay talagang merong puso, may paniniwala at paninindigan, disipulo ka. Magiging disipulo ka kapag kaya mong manindigan at kaya mong talikuran kung ano man yung mga bagay na kinatatakutan. Kaya mong harapin. Amen? Amen. Tayo po ba yung tatagal sa Couples for Christ? Kahit na maraming mga pagsubok at challenges. Amen? Amen. Ang tatagal, pumalagpak. Tatagal, no? Tatagal. So yun yung pinapakita natin na talaga tayo bawat isa, suportahan. Tatagal talaga tayo. Whether we like it or not, may times na babagsak tayo. Pero kailangan din natin na maging tulay ng kalakasan sa bawat isa. Human as we are. Si Jesus nga, nag-isa pero kinakailangan niya ng mga apostol. Nung nadapa siya, kailangan niya si Simeon of Simon. Arimathea. Symbolism yun. But, of course, Sa'yo. ang naniniwala, ang gusto makita doon ni Lord, yung conviction mo to do the work. It's not because you are not worthy, but because you are called. Once you are called, you are empowered and strengthened by God. Hindi pinipili ni Lord kung sino yung magagaling. Yung matatalino. Hindi naman ako matalino. Hindi nga rin ako magaling. Ewan ko. But, The Lord equips. the Lord will just say and tell me, Rowan, if you are happy, I am happy. Once you are happy, you are willing to do what is needed of you and asked of you to do. Tama po? Ganun din naman pag sinabi mo, Chris, mahal mo ba ako? Sabi nito ba, oo, kung mahal mo ako, naka na sweldo mo. Diba? O yun, kaya mong sabihin yung mga bagay na nakakatakot niya, lalaban mo, at doon mo ma-challenge na talaga, totoong mahal ka niya. I-give up niya yun. No? So, yan. So, becoming these disciples, kasi pagka sinabi nila, hindi bakit? Tiwalag sila. Pag umuo sila, gumano sila, tiwalag kayo. Eh siya, wala siyang takot eh. Ako, nagkaliwanag ang mata ko. At naniniwala kong propeta siya. Therefore, disciple siya. Eh kayo, gusto nyo? Ganun sila yun. Okay? Ano ngayon? Di ba? Yun ang tsura nitong discussion na to. Yan. So, they ridiculed him. Oh, ayun na. Ayun na. Siya na ngayon ang ridicule. Hindi lang si Jesus, pati siya. Disipulo ka na. Basta may paniniwala ka kay Jesus, at sa puso mo, gusto mo sumunod sa Kanya, may magre-ridicule sa'yo. Pakipagtao ka lang eh. Totoo ba yan? Couples for Christ kayo? Di ba kung nag-aaway kayo ka lang eh. So what? Hindi naman tayo perfecto Pero kailangan natin si Lord. Amen? Amen. Kaya nga kailangan natin magsama-sama kasi hindi natin kaya mag-isa. Kaya kailangan natin si Lord. And then, we know that God spoke to Moses. Ayan. Si Moses kasi ang dami ng experience ni Moses, di ba? Kung paano niya ginawa yung paghati ng dagat, mali pa rin siya. Nung paano niya pinag-inom yung mga tao, mali pa rin siya. At anong kabuting gawin ni Moses, mali pa rin siya. Hanggang sa puti ng boat niya. Nung pumunta siya doon sa Mount Sinai. Paglabas niya, puting-puti na yung mukha niya. May mga tao, ay, nakakita siya doon ng Pangitain, no? Tapos, nakita niya, nagsasambahan sila sa Baal, sa mga golden calf. Galit pa rin si Moses. Papatayin mo kami sa buto. Kulit. Kulit. Pero galit talaga magiging propeta Kailangan manindigan ka. Kapag sinusundan mo siya, kahit nasiba o ano pa man, ay hindi ka matitinag. Amen? Amen? So this is what's so amazing, sabi niya. What you do not know where He is from, yet He opened my eyes. We know that God does not listen to sinners, but if one is devout and does His will, He listens to Him.
Yung panalangin natin mga kapatid, kapag tayo nagdadasal para sa kapwa, kailanman ay hindi tatalikuran ng Diyos. Kapag couples for Christ kayo at nag-pray tayo para sa kapayapaan ng Pilipinas, pakikigan tayo ng Diyos. Amen? Sa kapayapaan ng mundo, sa gitna ng gera, pag ating sama-sama pinagdasal ito, magkakaroon ng kapayapaan. Amen? Naniniwala tayo ron? Naniniwala tayo, no? The power of prayer. Okay. So, ayan na. So, ito pong, ano yan, pinaka, kasi I know time is running. Sorry. Ayan. So, original blessing, as I've said, sa Genesis, God created mankind in His image. He created them, male and female. Okay, may question tayo dyan. Male and female, He created them. Yes. Yun lang, male and female. Ngayon, kung tungkol doon sa, napag-usapan niyo ba yan dito sa Couples for Christ about LGBTQ++? Okay. So I think you need to. Kailangan yung daanan nito bilang couple. Kasi may mga anak din tayo na nakakaramdam. Paano nila iintindihin yun? Kasi sa university, meron kaming yung GAT, yung gender and development. Development means yung pag-iisip natin nagde-develop. So yung gender, sabi nila, it is a pronoun, he or she, it, neuter. Ganun ba? Medyo debatable pa yan. Pero I think kailangan po natin na ma-educate po rito para hindi tayo mahuli, no? Sa mga anak natin na baka may nagtatago na, nagkikipagkwentuhan na sa iba, maliban sa atin. Na kailangan natin din po na maging open. Ano po, baka lumalayo na sa atin yung mga anak natin kasi nakikita na yung ating hindi man ignorante, but yung ating bias sa mga kapatid natin LGBT, no? Okay. Sige, medyo ano yung discussion niya. God's love saves. God love saves. The word itself, Jesus, means God saves. No? Yan ang pangalan ni Jesus, God saves. So, for God, God's love is expressed in the offering of His only Son. So ngayon, itong offering ng Kanyang anak ay makikita natin saan? Sa sacraments. Yung kanina diniscuss natin sa gospel is already a manifestation of the sacraments. Yung confession, baptism, confirmation, communion, no? Yung sinasabi niya na, ako ay kanya pinagaling. At siya isang propeta. So he's one with Jesus. No? And then yung parents niya, naniniwala ang parents niya pero may takot, pero kasama siya. Yan, no? Communion, anointing of the sick. Diba? Yung pagpunas lang ng mata, ng putik, is already an sacrament, is an outward sign instituted by the authority to administer grace. So yun po yung outward sign. Yung inyo pong pagiging couples is the sacrament of marriage. Dito lang ay walang sacrament of marriage. Pero yung anim na sakramento nandoon, yung priesthood nandoon, na siya ay propeta, magiging disipulo ka ba? Siya ang liwanag, sabi ni Jesus. Ako ang liwanag, di ba sinabi niya ngayon na, and I believe. So, itong mga passage na ito, parang prefiguration of the sacraments to be revealed soon. Itong experience na ito ng blind man. For us to see that the love of God is in the sacrament. Kaya, tinatanong ko kanina, sino ba sa inyo ang nagsisiba ay nalalate? Ang banal na misa po ay ang ating pakikipagtipan kay Jesus. Kung saan si Jesus po ang ating pagkain. Ayan. Sige po. So, sacraments are efficacious, visible signs of God, invisible grace, instituted by Christ to strengthen faith, offer salvation, and make God's love tangible in our lives and believers. Ito po pagsasama-sama natin is a tangible sign of God's care and love for all of us. Do you believe? Yes. Yes, of course. Aside from the food that we are receiving, we're also feeling the love and the warmth of the welcoming, no, hospitality ng ating mga kapatid. They function as encounter of Christ with Christ that nourish, heals, guide individuals through their lives. Yan. Ang sakramento po natin ay pwede nating i-dissect.
No? God's love redeems the aspect of the sacraments and signs of love, visible sign and invisible grace. They use tangible elements, tubig, oil, bread, wine, and vows. Yung vows po yung ating genuflect o pagbag. To signify the action of the Holy Spirit in divine love. Nakita natin yan kanina sa gospel, kung paano ang bulag ay nagpakita ng kanyang paniniwala at paninindigan kay Kristo. Efficacious and effective, they do not just symbolize grace, but actually dispense the divine life they signify. Tulad nung ginawa niya, yung mga Pariseyo ay napag-isip-isip. Kayo rin ba? Gusto niyo maging disipulo ni Kristo? Isip-isip sila. Nagkaroon ng division, di ba? Who knows? For sure, may mga Pariseyo na naging disipulo. Isa na doon, si San Pablo. Although, kay San Pablo, nabulag siya. Nakakita siya pero nabulag. Ito, bulag, nakakita. Kabaligtaran ni San Pablo, no? Na dati ay Saul. Pero, hindi ibig sabihin, huli na kay Saul. Hindi. Ito ay simula pa lang. Walang imposible sa Diyos. Mga kapatid, walang imposible sa Diyos. And instituted by Christ, they are rooted in the life and ministry of Jesus as the ultimate sign of God's grace. Ano yung huling-huling kumpisal na naranasan ni Jesus? Sa buhay ni Jesus, may nagkumpisal sa Kanya. Sa buhay, dito may confession dito, I believe that you are the prophet. Narinig yun ni Jesus eh. So sabi niya, ano sabi sa iyo ng mga Pariseyo? Ito po kayo po daw ay kasala ganyan, kasi ano niyo yung sabat ganyan. So, si Jesus nakikipag-usap sa kanya. Pero, sa huling sandali ng buhay ni Jesus sa krus, ano yung experience ng confession? Yan, yung magnanakaw. Ang pangalan ay si Dimas. Si Dimas, no? So, pagka mayroon tayo dito Senapulo, manood kayo. Ayan, 7 last word, no? Ayan. Ang ganda-ganda ng experience na yun. Ang huling-huling sandali na ng buhay niya, sa buong buhay niya, dark ang experience niya, napaka-dark ng buhay niya. Miskin mo sa sarili niya, sabi niya, masama akong tao. Down na down siya. Pero nakita niya na si Jesus ay tinutulig sa ng mga tao, ay, kung anak ka talaga ng Diyos, bumaba ka niya, pati kami iligtas mo. Naramdaman niya walang kibo si Jesus. Pero pinakita niya na siya ay talagang handang magsakripisyo para sa kanila. At naramdaman yun ni Dimas. Sabi niya, Jesus, kapag ikaw ay nandun na sa iyong kaharian, huwag mo kalimutan ha. Huwag mo kong makalimutan ha. Yun lang. Hindi niya sinabing, patawarin mo ako, Jesus. Ang sinabi lang niya, huwag mo akong kalimutan. Please be with me. Enjoy me in your journey. Anong sagot ni Jesus? Ora mismo. Ngayon, isasama kita sa paraiso. Oh my God. Ang sarap ng feeling na gano'n, ano? Sa buong buhay mo, ikaw ay talunan. Wala kang nagawang mabuti. Kaya ka nga napako sa krus, wala kang mabuting ginawa eh. No? Pero nung oras na yun, OMG, love mo ako. Kasama mo pa ako sa paraiso. Nauna pa ako kay Abraham. Nauna pa siya kay Moses. Ganon katindi ang pagmamahal ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Amen? Mga kapatid. Kaya wala sa ating magsasabi, hindi ako mahal ng Diyos. No! Kalokohan yun. Love na love tayo ni Lord. Ang tanong, si Satanas ba love din ni Lord? Sino nagsasabi love ni Lord si Satanas? Taas ang kamay. Sino nagsasabi love niya si Satanas? Taas ang kamay. Ang followers ni Satanas, sino rito? Naniniwala ko, love ni Lord si Satanas. Bakit? Siya, Satanas, anong dating pagkatao ni Satanas? Ano yung kanyang nakaraan? He's an archangel. Archangel, mga kapatid, hindi lang basta angel. Hindi kirubin, hindi seraphim. Archangel, head. Kumbaga sa centurion, siya yung pinaka-leader. Ngayon, archangel siya. Siya ay mayroong freedom tulad nating mga tao. Dahil sa freedom na yon, yung kanyang freedom ang nakabulag sa kanya. Ang kanyang role, anong role ni, ano tunay niya pangalan?
Yung Satanas? Letter L. Lucifer. Lucifer, si Lucy. Ang ibig sabihin ng Lucifer ay? Ayan. Lucy means light. Fer means carrier. Carrier of light. Parang Christopher, carrier of Christ. No? Napakagandang liwanag ni Lucifer. Napakaganda niya. Maganda talaga siya. Kaya kung naranasan ni Jesus yung transfiguration, yung liwanag na yun, yung liwanag ni Lucifer. Kaya nung nakita ni Pedro sa kaniwan, sa Tiangco, sabi ni Pedro, "Uy, ang ganda dito. Huwag na tayong umalis dito, magtatayo ako ng kubol. Isa sa'yo, isa kay Moses, isa kay Elias." Nahihibang talaga si Pedro. No, bakit? Kasi karpentero ba siya? Hindi. Anong trabaho niya? Mangingisda siya. Magkakarpentero ka. Diba? So, ibig sabihin talaga hindi niya alam. So, sobrang ganda na naranasan niya, heaven, cloud 9. At yung pagkakataon na yun, sabi ni Jesus, sige, after a while, nung nangyari yun, biglang nawala. Patikim lang yung kay Pedro ng heaven. Na eventually, itatatwag niya si Jesus ng ilang beses? 3 beses. Si Judas, ilang beses siya tinatwag ni Judas? Ni Judas, one time lang. One One time, time big lang. time. No? One time, big time. Yun nga lang, big time. Pera. Kung sa panahon natin ay bilyon-bilyon. No? Judas, no? Siya, 3 beses. Si Pedro, o sino ba mas masama? Si Judas o si Pedro? Si Pedro. Pinatuwa mo harap-harapan pa nag-ano siya ng apoy, nagpapainit siya doon sa apoy, si Jesus nandun sa pretorium. Tapos sabi, ano ka, di ba, alagad ka ni Jesus? Hindi hindi ko kilala yun 3 beses pa yun. At nakita siya ni Jesus. Sa Gospel ni Luke, tumingin si Jesus sa kanya. God, nakita ka ni Jesus, pinatuwa mo siya. At iyak nang iyak si Pedro. Iyak nang iyak si Pedro. Paano nangyari at nakasalba si Pedro? Ano sa palagay niyo? Ano yung salvation ni Pedro? Yung tinanong siya. Anong oras, ano yung gathering nung siya ay nasalba ng mga panahon, no? Hindi, nung tapos na yung Last Supper niya na namatay na si Jesus, nandun na pala si Jesus na pinaparang na. Doon sa Pentecost. Sa Pentecost, kasama niya si Mama Mary at iba pang mga disipulo. For sure, sinabi sa kanya ng Mama Mary, "Anak, loves ka ni Jesus. Huwag ka nang malungkot." Yun lang ay pagpapakita niya na maaring makita mo na siya ay pinapatay, pero mabubuhay siyang magmuli. Kaya huwag kang bumitaw. Si Judas bumitaw. Pero naniniwala ba kayo si Judas ay nasa impyerno? Sino sasabi si Judas ay nasa impyerno? Taas ang kamay. Sino sasabi siya ay hindi, wala sa impyerno? Sino sasabi na wala akong pakialam? We cannot say na si Pedro ay nasa impyerno. Bakit? Kasi who knows? Si Tulad Judas. ni Dimas, nung sinabi niya, "Lord, alalahanin mo ko nasa kanya ka na." Umiyak. Naghingi ng patawad, nagsisi. Who knows? For sure, sasabihin ni Jesus sa kanya, "Oo, Judas, kahit na Judas ka, mahal kita. Kung si Dimas ka, napatawag ko, ikaw pa kayong apostol ko." Amen? Lalo na kung for Christ ka pa. Amen? Diba? Oo. Pero pa bang hihigit dyan? Nag-singles ka noon, ngayon, couples ka na. Okay. So, dito sa pagkakataon ito, efficacious love yun. Lahat ng ating naririnig at nakikita, lahat yan ay bigay ni Lord. What we receive are from God, and what we become and choose to become is our gift to God. Kung ikaw ay magiging couple for Christ, ikaw ay magiging disipulo ni Jesus, anuman ang gagawin mo ay para kay Jesus. Si Jesus ay nasa pamilya mo. Si Jesus ay nasa asawa mo. Si Jesus ay nasa community mo.
Si Jesus ay kasakasama mo. Efficaciously. Effectively. No doubt. Nagdududa pa ba kayo? Nagdududa? Sino nagdududa pa? Hindi niya kasama si Jesus. Wala duda. Tinuro ko ng misis mo. Yan. Instituted by Christ. Institution. Si Kristo nagtatag nito. Siya na mismo. Nagsakramento. Isa-isa yun. Ibaptism, siya nagpabinyag. Nung confirmation, siya na mismo yung nag-preach. At sinasabi niya, ang bahay ng Ama ay huwag niyo gawing bahay ng magnanakaw. No? Pinaglaban niya yun. Tapos yung communion in the Holy Eucharist. And so on and so forth. Channel of grace. They provide strength in daily life, forgiveness, and communion with God. This prayer of ours, no? Prayer is not just a form or formula prayer. Yung Hail Mary, Our Father, yung mga kinakamisado natin. Prayer is a communication with God. Na kapag ang Diyos ay sinasabi natin, Lord, come and celebrate with us. That's prayer. Come, Lord, sing with us, dance with us. Ginawa nyo kanilang praising and dancing. It's a communication with God. Sabi nga ni San Agustin, he who sings well, Praise twice. praise twice. He who sings well, praise twice. Sumayaw ka pa. Triple. Nagtumbling-tumbling ka pa. Quadruple. Whatever. Sabi nga ni David, di ba? Si David, nagsasayaw siya. Tumutugtog siya ng alpha, di ba? And praising. Yung salmo mismo, gawa yung isang David. David pala. Nangyari David. And that is already communication with God. Pwede ka rin magtampo kay Lord. Hindi yun masama. Sino may tampo kay Lord dito? Huwag na kayo mahiya. Nagtatampo tayo kay Lord minsan, di ba? Natalo tayo minsan. Dami kong utang. Ouch. Lord, ano babayaran ng Lord? It's all right to say, kung si Lord nga, nagtabor ka, Ama eh. Bakit mo ko pinabayaan, Ama? Okay lang yun, human as we are. But after that, sasabihin natin, Lord, I need you. Lord, I let go. Lord, it's you my strength, not my own strength, but you are my strength. Kailangan lang, yung will natin will be His will. Kaya laging prayer ni Lord, not my will, but your will be done. Kaya ang pinakalaman ng ating dasal, paboritong dasal natin ay, ano yung dasal natin? The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yun ang dasal ng Panginoon. Kaya ibig sabihin nun, yung dasal din natin, yung kalooban natin, ay maging kaisa ng kalooban ng Panginoon. Na minsan masasaktan tayo kasi hindi natin yung kalooban niya. Pero kapag ito ay tinataas na natin sa Kanya, Lord, ang hirap man sa aming pamilya, pero tinataas ko po ang pamilya, kami magkaisa, at hindi ako masasaktan kasi alam ko, pinoproteksyonan mo ako. Amen? Amen. Naniniwala kayo doon, na kapag tinaas ninyo ang inyong mga damdamin at inyong mga sakit sa Panginoon, kayo ay magiging insulated doon. Kasi ang Panginoon na ang magtatanggol sa inyo. Ang Panginoon na ang magyayakap sa inyo. At hindi nyo masasabi na pinabayaan kayo. Amen po? Amen. So that's the communion. And God's love through, ito na po, ang ating sakramento po ay namana rin natin sa karakter at misyon ni Jesus. Yung bininyagan tayo ay hari, pari at propeta. Tama po? At yung ginagawa natin ito, this is prophetic and service. Yung ating mga elders dito sa Corpus for Christ, no? You are doing service in communion with our, ito yan, kingly po yung marriage at yung holy orders pare. Pareho po tayong tumutupad sa ating misyon at karakter bilang mga hari. Mga hari po tayo, hindi naman ibig sabihin na may corona tayo. No? Ang ibig sabihin po ng corona is service. Kaya si Mama Mary may crown, kaya si Lord Jesus may crown, because they were serving us. The Lord Jesus served us by giving Himself and bringing us back to God. That's service in His expense through the sacraments. Yeah. So, consecrate individuals to a particular mission in building up the church and mirroring Christ's love. Kayo po, bilang mga couples po, ang inyong kaligtasan ay nakasalalay sa inyong asawa.
Naniniwala po kayo? Ang inyong kaligtasan ay nakasalalay, Mister. Ang kaligtasan mo ay nasa iyong Mrs. Amen. Pag nagalit si Mrs., matakot ka. Dahil sa salvation mo nakasalalay sa kanya. Oo, yan. Ay, dapat mag-usap kayo palagi. Walang magtatago ng sikreto. Tama po ba? Sino po ang may sikreto sa kanyang asawa? Meron? Sino may sikreto? Walang sikreto. Kasi pwede naman pag-usapan di ba? Pag sinabi na, honey, ano ba tawagan nyo? Love loves. Ako, ano ba tawagan ninyo? No? Kapag ako ay nakipag-inuman ka na, kumpare, okay lang ba sa'yo maliit kami? Sabi niya, hindi pwede. Ano gagawin ko? Pagkano? Mas priority mo pamilya mo. Paano mo nga kung doon sa trabaho, niyakan ko, panindigan mo. Ako ba ang panindigan mo? Kasi ako lagi dito sa bahay. Inaaya ako na aking mga katsokara sa chismosa. Hindi ko sila napakinggan. Kasi darating ka, ipagluluto kita. At kapag kumakain ka na, saka raratratak kita. Pwede naman mag-usap di ba po? Pwede namang magkaroon tayo ng conversation that we sometimes, we agree, that we disagree. Pwede naman yun na agree tayo, na minsan natin disagree tayo. And that's communication. It's not important who is right or wrong, but what is important that we are aligned and communicating. Amen? Amen. Yan ang ginagawa natin sa Couples for Christ. Kapag tayo ay meron minsan na-realize natin, may pagkukulang pala ako sa mister, ay itong gagawin ko, i-confront ko siya. Honey, namutang mga pala ako doon sa kapitbahay. Meron pa akong balance. I-align natin. Oo, meron no? Sabi niya, sige. So may utang ka na sa amin, ha? So paano mo ko babayaran? Usap na kayo dyan. Ayan. So priestly, healing, yung pagpapagaling. As I've said earlier, confession is not just a penance. Penance kasi you look back doon sa ating mga failures. We're not perfect. We're not Superman. We're not Wonder Woman. But we are also children of God. We have to reconcile. We have to forgive. Kailangan mga kapatid, mapatawad natin ang ating sarili. By penance, acknowledging na hindi tayo perfect. Kung sino man sa asawa o sino sa mag-asawa ang nagkaroon ng kasalanan, confess. Aminin natin, nagkamali ako, Han. Patawarin mo na ako. O sige, may kasalanan din ako sa iyo. Patay. Patawarin mo rin ako. Ano yun? Ang dami kong utang. Sige, patawaran. Okay? Alignment. Reconciliation. And that's healing already of the communication. Anointing of the sick. Pagka anointing of the sick, may mga oil yan, yung mga symbolism. No? Ang ibig lang sabihin nito, we are asked by the Lord to recognize our weakness. And by recognizing that, and asking Him to be part, that will become our strength. Strength natin si Lord once we recognize, once we remember Him. Yun ang sabi niya sa misa do this in remembrance of me. Na kapag inaalala natin siya, imposible na maligaw tayo. Amen? Kaya minsan sinasabi nila sa couples, puro kayo Lord Jesus, Lord Jesus. Pagka may nagdadasal, parang couples, Lord Jesus, diba yung prayer, mararamdaman mo at makikilala mo kapag couples sila Kasi yung every now and then, minimension nila si Lord Jesus Mahihiya ba tayong gawin yun? Of course not. It's the way we call the Lord. We communicate, we align with the Lord. And that's a blessing. And we are His family. Ayan, no? For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes will Him will not perish and might have eternal life. Ayan. So yan, so God's love is reflected in His creation, in His sacrament, and mission. Ito po yung mission natin lahat. Na tayo po ay maging katuwang sa pagtahak sa ating buhay kabanalan.
Hindi tayo perfecto, pero dahil sa tayo ay nagkakaisa, at ang Diyos ang ating giya, tayo po ay napapabanal. Gusto niyo ba yon? Na damay-damay na. Damay-damay na. Hindi sinasabing napapasama ka, kundi sama-sama tayo kasama ang Diyos. No? Hindi napapasama, hindi nakikisama, no? Nakikisama sa nakikisama. Mostly ganun nangyayari sa mga magkakumpare, no? Nakikisama lang ako, kaya nakipag-inuman ako. Sabi mo, iba yung nakikisama sa nakikisama. Iniiwan mo na yung pamilya mo eh. Hindi ka nag-entrega ng sweldo mo eh. So, yan. So, dahil doon, we are reminded that our gift is to be part of building, not diminishing. Building the family and kingdom of God. So you have to really share. Talagang mawawalan ka. Pero sa pagkawalang yun, meron namang babalik sa iyo. Siksik, biglig, at tumaapaw. Kasi nagtitiwala sa iyo si Lord. Amen? But the fullest revelation of God's love is the sending of the Son to suffer and die that we may have eternal life. Yung ating resources, may dumadami lalo. No? So yan. Let us pray together. Father in heaven, thank you for your compassionate and merciful love. Grant me the grace to remember at all times that your love creates, your love saves, and your love sustains. I invite you to come into my life. I open myself to your blessings, forgiveness, and grace. I offer to you the areas in my life that I am asking for your love to manifest. Father, grant me the grace to know and love you more today and declare that I am your beloved child. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you po. Thank you.